Kabilang sa mga alamin sa investigasyon kaugnay sa disgrasya sa NAIA nitong linggo ay kung pasok ba sa standards ang steel bollard na dapat sanay pumigil sa umarangkadang SUV. 2 po ang namatay roon, kabilang ang isang batang babae. Narito po ang aking report. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Maliha. Hindi akalain ni Danmark Masungsog na sa isang iglap, mawawala ang dahilan ng pagsusumikap niya sa ibang bansa. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng NAIA Terminal 1. Maya-maya, bigla itong umabante at inararo ang mga nasa entrance ng terminal. Kasama sa mga napuruhan ang 4 na taong gulang na anak ni Danmark na si Malia. Pasok ko po sa airport, mga 15 minutes. So, 15 minutes lang po nawala sa paning ko. Biglang nangyari po doon. May kumalampag po. Katat ko po kasama ko doon eh. Sinasit ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot. Kaya po ako napatak. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, hinahanap ko, wala. Hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po dun sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Ayon kay Danmark, balak sana niyang tapusin na lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak. Nasa ospital naman ng kanyang misis na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin alam ang nangyari sa anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag nalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyari sa kanya. Nasugatan din sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin at nasa maayos ng kondisyon. Hiling ni Danmark ay hustisya. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Para talagutin niyo po ito. Tulungan niyo po ako. Sa ating pong gobyerno, tulungan niyo po ako na mapanagutan to. Sana po hindi po sa makapagpiyansa. Nagsadya rin sa burol ni Malia ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng tulong. Nakaburol na rin sa Hagonoy, Bulacan ang isa pang nasawi sa disgrasya na si Derek Faustino, 29 na taong gulang. Papunta raw sana noon sa Dubai si Derek para sa 6 na araw na business trip. Sa kanyang burol, hindi umalis sa tabi ng kabaong ang alaga niyang aso na si Blue. Noong buhay pa raw ang biktima ay lagi niya itong kasama hanggang sa pagtulog. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property ang driver ng SUV. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya, sir. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalo ng kanyang asawa. Paulit-ulit daw na sinasabi ng driver na hindi niya sinasadya ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya at kasama sa sisiyasatin ay ang suot na tsinelas ng driver. Nakatsinelas yung driver eh. Kahapon eh. Nung kinausap ko eh. May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas eh. Di ba? Pwedeng dumugas, pwedeng maipit, pwedeng ang... Di ba? Pero kapalit nun buhay eh. Isa sa ilalim din sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Pati ang steel bollard na dapat sanay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan ay iimbestigahan. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato ay wala sa standard ang steel bollard. Substandard talaga. Kita ko tinuruan si Secretary Vince Dizon. Parang kinabit lang igan eh. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Sa pinangyarihan ng disgrasya, naglagay na ng bagong bollard. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.